BioResearch, it started out as a pet shop and we opened our first branch in the 70s in the Old Quad. Now we have 10 shops and a pet hypermart here in Sucat, Parañaque. When we started it started out as a fish shop and then it diversified through time. Because when people come in and they would look for different pets and we don't have it, it's kind of disappointing. So that's when we thought now we want every customer to come in to be able to find a pet that they would like in our shop. So in the pet shop, we cater to the 5 pet categories, namely dogs and cats, fish, birds, small pets, and reptiles. From the live pets, the food, to the accessories, to the medication. So everything you would need, it's a one-stop shop for pets. Today, BioResearch has diversified into industrial pumps and machineries division. We have our own stainless steel storage tank and pressure tank factory. Then we're also into the water and wastewater treatment, water purification division, and then we also have the aquaculture and livestock division. And we also have our Floss Eden Educational Park. It's located in the heart of Sucat, and we opened it as a field trip destination in 2008. Now we have a butterfly farm, bee farm, we have the big fish, the exotic fish, the arapaimas, alligator gars, we have our pelican, ostriches, ponies. So it's quite a sight. I mean, I would like to invite everyone to come over, visit, have a tour, and for every person that comes here, we give a free fish for the visitors. BioResearch also has a livelihood project wherein we teach them how to go into backyard breeding of pets. So our objective is, since BioResearch has a chain of pet shops, we taught people how to grow rabbits, hamsters, fish. We supply them all the brood stock, then they breed it and we buy back the produce. So that's the whole concept of it. Nagsimula po itong project ng BioResearch noong 2008 na kung saan ang layunin ay makapagbigay ng dagdag kita sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga housewife natin. Kasi ito namang pagbibreed hindi naman po kumukuha ng ganong kalaking oras sa pang-araw-araw nila. So, pag pumasok ang kanilang anak, pwede na silang tumutok sa pag-aalaga ng kanilang mga hayop. So, during that time po, ang head po ng project namin na si Ms. Corazon Coloso, in-approach po ng mga taga Batangas na naghahanap po ng livelihood program para sa kanilang mga kababaihan. So, ang ginawa po namin pinuntahan po namin yung kanilang lugar para mag ocular inspection at the same time konsultasyon ng kanilang lugar at tinuruan namin sila mag-set up ng mga kanilang cages na gagamitin. Nagpatawag po sila sa amin ng meeting. Sinabi po nila na may doon daw pong magsiseminar sa amin. Tungkol nga po dyan sa Kuwanang Ibon. Hindi nagpunta po kami sa kanila sa Kanluran. Hindi may doon po dumating na magkukuha ng ibon, si Kabine. Hindi sineminar po kami, 2 araw. Ay di ngayon po, yung lahat ng mga gustong mag-alaga, ipinalilista po sa akin. Dahil ako po naglilista ng mga gustong mag-alaga. Tapos po, pagka nung magkapera ko sa attorney, binigyan niya kami ng budget na 2,500 bawat isang racer. Ay di pinagagawa ko sila ng, sa loob, yung 2,500 pong yun, ay kailangan magagawa nilang kulungan ay 20 kahon sa 2,500 po. So after po, dinala po namin sila sa BioResearch, particularly sa aming Floss Eden Educational Park, na kung saan we have butterfly and bee gardens, meron kaming duck ponds, nandun din yung aming ostrich pavilion, giant peacock cage, arowana pavilion, longest aquarium strip, aviary sa hypermart. Meron din po kaming turtle ponds, yung aming pong pet mansion, bird mansion, and yung aming pong pigeon cathedral, at marami pa pong iba. At dito po meron din po kaming techno-demo farm na kung saan dito kami nagko-conduct ng trainings and seminars. At dito rin po namin sila tinuruan ng tamang pag-aalaga at pagpaparami ng hamster, rabbits at lovebirds.
Napakadali lang po ng pag-aalaga o pagpaparami ng ating hamsters. Ang kailangan lang po natin ay makapili ng ating gagamiting good stock. Kapag pili po dapat po siguraduhin natin na ito walang sakit at ito'y masigla. Ang pinaka paraan para malaman na ito ay healthy dapat maayos ang kanyang balahibo. Hindi ito tikwas-tikwas at ang kanya pong buntot dapat hindi po mamasa-masa dahil yun po senyalis ng diarrhea. At ang kanyang mata atin rin po titignan kung ito ay pikit dahil ito po minsan senyalis ng respiratory problem. So ang pagpili po ng lalaki at babae sa ating hamster kadalasan tinitignan po yung kanilang ari, labasan ng ihi at labasan ng dumi. Sa lalaki po kadalasan merong mga 1 to 2 millimeter na pagitan ang kanyang ihian sa kanyang dumihan. Dahil po nasa gitna po makikita ang kanyang scrotum. Tapos sa babae naman po kadalasan magkadikit po ang kanyang ihian at kanyang dumihan. Ang next step po natin pakainin ng masustansyang pagkain tulad ng feeds at pagbibigay ng mga gulay para makakuha ng vitamina. So kung siya po nasa hustong edad na ng breeding, mga around 2.5 months, pwede na po natin silang pagsamahin. Dahil po ang babae fertile every 4 days, ang amin pong ginagawa pinagsasama namin sila ng 7 araw para hindi po makalpas. So after 7 days po ng mating nila, kailangan po nating ihiwalay na po ang lalaki para hindi po mabulabog yung inahin at kung sakaling manganak siya, baka kainin niya po yung kanyang mga anak dahil baka mabulabog yung lalaki. Pagkatapos po siya makastahan, atin pong dapat markahan kung kailan yung pinakauling araw dahil usually 16 to 18 days po manganak na siya. So after 18 days po, pag nanganak na po yung inahin, hanggat maaari po sana wag nating hahawakan ang mga anak niya. Dahil may tendency po na patayin niya po yun. Dahil po ang ating pong kamay meron pong may oil po na may scent na pwedeng maipasa at maiba po yung scent nung madikit po doon sa anak. Ang tendency po baka ma-threaten siya dahil doon sa scent po natin na nakabit na nadikit po sa kanyang anak at may tendency pong kainin niya po ito. Usually first 2 weeks po talagang nakaasa lang po sila sa magulang. Sa kanilang magulang, sa gatas lang po. So, sa pag-aalaga ng babies po, usually po kasi 14 days, kahit po nakapikit pa yung mga babies, may ipin na po yan. So, kahit around 2 weeks old po, pwede na silang kumain kahit nakapikit pa sila. So, pwede po tayo magbigay ng mga gulay, mga dahon-dahon ng mga kangkong, mga talbos, which is kaya na nilang pong kainin. So, after po nung around 3 weeks old po, pwede na po natin silang ihiwalay sa magulang. Okay, pagkahiwalay po, siguro mga 2 to 3 days po. Basta masigurado mong malakas ng kumain at walang sakit, pwede na pong ibenta. Tapos yung magulang po, pwede na pong ipahinga ng mga 1 linggo at pwede na po siya uli ipakasta para sa susunod niyang cycle po. Maganda pong pasukin ng pagbibreed ng hamster dahil po mabilis po ang balik ng income dahil po ang hamster po kaya manganak ng 6 hanggang 7 sa loob ng 1 taon. Sa dami ng 6 to 13 na babies kada panganganak. Sa pagbabalik ng Mag-Agri Tayo, amin naman pong ipapakita sa inyo ang pagpaparami ng rabbits at lovebirds.